Siya si Odiseo na ginugol ang higit sa kalahati ng kanyang buhay sa pakikipaglaban para sa kanyang mga mamamayan. Pagkatapos ng 20 taon ng sunod-sunod na labanan, sa wakas ay bumalik na siya sa kanyang lupain. Isang lupain na pinamumunuan na ngayon ng kanyang anak na si Telemaco na hindi man lang nakilala ang kanyang ama at nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon. Ang pila ng mga manliligaw na nagnanais na pakasalan ng kanyang ina at agawin ang trono ay mahaba. Bagamat gusto niya silang harapin, si Telemaco ay mas diplomatiko kaysa sa pagiging mandirigma. Yan ay malumanay na paraan ng pagsasabing siya ay isang duwag na hindi kayang humawak ng espada upang ipagtanggol ang kung ano ang nararapat sa kanya sa pamamagitan ng dugo. Sa loob ng maraming taon, namuno siya ng mahina at ang mga problema ay patuloy na naiipon hanggang sa punto na ang mga maharlika ay nawawalan ng pasensya sa kanyang pamumuno. Araw-araw nagdarasal si Reyna Penelope para sa asawa. Pagkalipas ng 20 taon, tanging pangako at pag-asa na lamang ang kanyang kapit. Isang umaga si Eurymachus, ang pinakabata at pinakamalakas sa bayan, ay hinamon si Telemaco sa isang laban para sa trono. Bagamat hindi siya maharlika at ang laban ay hindi magiging lehitimo, nais lamang niyang ipahiya ang hari na sinusubukan namang lutasin ang tunggalian sa pamamagitan ng dialogo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Antino at nakialam sa usapin. Siya ay isang napakayamang sastre na nagawang pakalmahin ang galit ni Eurymachus gamit ang ilang barya. Pagkatapos ay hinabol niya si Telemaco upang balaan ito na sa lalong madaling panahon ay wala nang pipigil sa mga nang-aagaw ng kapangyarihan. Araw-araw, nagtitipon ang mga nobel at pinag-uusapan ang kanilang kawalan ng kakayahan. Magiging banta ang mga salita at baka may pumatay sa kanya. Maiiwan ang ina niya, kailangan nilang magdesisyon para sa kanila. Kilala ng binata si Antino at alam niyang siya ay isang disenteng tao. Humihingi ito ng pahintulot na pakasalan ng kanyang ina na nagsasabing ito ang pinakamabuti para sa trono. Hindi nila maaaring hayaang mahulog ito sa maling mga kamay. Nangako si Telemaco na pag-iisipan niya ito at umalis na. Kalaunan, kinausap niya ang ina na hindi na makalabas ng palasyo tuwing nagpupunta sa palengke. Ginugulo siya ng 12 ng lalaki kaya nagkubli siya sa silid niya kasama ang habihan. Sinabihan siya ni Telemaco tungkol sa mungkahin ni Antino at sumagot ang ina na gagawa lamang siya ng desisyon kapag natapos na ang habihan na ginagawa niya nitong mga nakaraang taon. Gayunpaman, inamin niya na si Antino ay naging mabuting kaibigan sa loob ng maraming taon. Siya ang nagregalo sa kanya ng habihan at ibinibigay nito ang lahat ng lana na kailangan niya. Bukod pa rito, siya ay isang taong may respeto, hindi tulad ng iba, kaya siya ang magiging pinakamahusay na kandidato. Gayunpaman, kumakapit pa rin siya sa pag-asa na babalik ang kanyang asawa at tinutupad ang kanyang salita. Kapag natapos ko ang habihan, gagawa na ako ng desisyon. Samantala, isang mahirap na mangingisda ang nakatagpo kay Odiseo sa pampang ng kanyang dalampasigan. Hapon na ang lalaki at malapit nang mamatay kaya binuhat siya ni Eumeo pauwi. Ginagamot niya ang mga sugat nito at bagamat salat sa buhay, hindi siya nag-atubiling iligtas ang isang nilalang. Hindi ito gusto ni Hipotas na kinukontra siya sa paggastos ng natitira nilang yaman sa isang estranghero. Pero habang si Eumeo ang may-ari ng bahay, dapat manahimik sina Hipotas at Pilito dahil nakikitira lang sila sa kanyang bubong. Ito ang kanyang misyon at kung inilagay ng mga Diyos ang lalaking ito sa kanyang landas, sino siya para tumanggi sa kanilang kagustuhan? Unang ililigtas niya ang buhay ng lalaking ito at pagkatapos ay tutulungan niya itong tuparin ang kanyang tadhana. Umalis si Hipotas ng galit na inaakusahan siyang nawawala sa sarili. Ilang araw na silang nagugutom at nagpasya siyang gastusin ang kanyang pagkain sa isang taong walang kwenta na tiyak na mamamatay anuman ang gawin niya. Sa sorpresa ng lahat, pagsapit ng gabi, nagising si Odiseo at kinuwento sa kanila tungkol sa mga labanang hinarap niya laban sa mga Troyano, mga buwang naging mga taon sa pagsira ng mga bayan at pagpatay sa kanilang mga mamamayan. Ngayon, siya na lamang ang natitira sa mga umalis, isa siyang taong wasak, ngunit hindi kasing hina ng inaakala ni Hipotas. Sinabi nito sa kanya na wala nang nakakaalala sa kanya sa lupang iyon, kaya walang magpapakita sa kanya ng respeto, lalo na sa pagkakita sa kanya sa ganoong kalagayan. Ang pinakamabuting nagawa niya sana ay mamatay na lamang sa dagat. Marahil ay nakahuli pa sila ng mga isda at mayroon pa silang mga gamot na ginastos ni Eumeo sa pagliligtas sa buhay nito. Gabi-gabi pumapasok si Penelope sa silid ng habihan at winawasak ang ginawa niya sa maghapon. Iyon ang paraan niya para makakuha ng oras para masabi sa mga manliligaw na magpapasya siya kapag tapos na.
Isang umaga, binisita ni Telemaco ang kanyang lolo upang hilingin na bumalik ito sa kastilyo at tulungan siyang pamunuan ng lungsod. Ngunit ang matanda ay wala ng silbi. Ang kanyang isipan ay nilamon ng pagkabaliw, kaya isang pagkakamali ang ipagkatiwala sa kanya ang kapalaran ng kahit ano. Sa pangakong makakahanap ng balita tungkol sa kanyang ama, humiram si Telemaco ng bangka kay Antino at umalis sa rutang tinahak nito noong mga nakaraang taon. Ang binata ay umalis ng walang basbas ng kanyang ina, desperado na siya sa kasalukuyang sitwasyon. Uli na nang malaman ni Penelope na umalis ang anak niya, ipinaliwanag ni Antino ang pakay ng biyahe at inalok ang tulong kung tatanggapin. Gumagalang si Antino dahil alam niyang matatag si Penelope at hindi ito pasusuko sa paraan ng iba. Ngunit, balak pa rin niyang ipapatay si Telemaco kapag sumapit ang tamang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kalkuladong tao na hindi nakamit ang pagiging maharlika sa pamamagitan ng pagtrato sa lahat ng may kapantay na respeto na ipinapakita niya rito. Ilang araw ang nakalipas, kumalat sa isla ang balita tungkol sa pagkamatay ng ama ni Odiseo. Pinanood ni Odiseo ang libing mula sa isang ligtas na distansya. Hindi pa siya handang magpakilala sa kanyang mga mamamayan. Maghihintay siya hanggang sa magkaroon siya ng lakas na harapin ang mga nang-aagaw sa trono. Nang makita niya ang kanyang asawa sa malayo, bawat bahagi ng kanyang katawan ay naghahangad na yakapin ito, ngunit may isang grupo ng mga lalaki ang lumitaw. Sila ang mga manliligaw na nagpipilit kay Penelope na gumawa na ng desisyon. Ikinatwiran nila na hindi lamang nito ililigtas ang buhay ng kanyang anak, kundi magbibigay din ito ng pag-asa sa mga mamamayan dahil walang naniniwalang may lakas ng loob si Telemaco na mamuno. Naubos na ang kanilang pasensya at ayon sa mga chismis, tumakas na si Telemaco at iniwan ang kanyang ina. Nangangahulugan ito na ang trono ay bukas na para sa sinumang magpapasya na kunin ito. Gayunpaman, nanatili siyang matatag. Pinaalalahanan niya sila na siya pa rin ang reyna at dapat nila siyang igalang. Nangako siya na pipili siya ng asawa kapag natapos na ang kanyang proyekto sa habihan na plano niyang gamitin sa kanyang kasal at malapit na niyang matapos. Sa pagkarinig nito, nagpasya si Odiseo na bumalik sa kastilyo, ngunit walang nakakilala sa kanya. Tanging ang kanyang asong si Argos lamang ang nakakilala sa kanyang lumang amo at binigyan ito ng malugod na pagtanggap. Sa kasamaang palad, namatay ito ilang segundo pagkatapos. Tila ang tanging misyon ni Argos bago mamatay ay makita ang kanyang amo sa huling pagkakataon. Pumasok si Odiseo sa karaniwang silid ng kanyang kastilyo, ngunit hindi niya isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Naglakad siya sa loob at humingi ng pagkain na nagpapanggap na isang matandang sundalo mula sa digmaan sa Troya. Pinagtawanan ng mga lalaking naroon ang matanda at binato siya ng pagkain at alak sa muka, at pagkatapos ay pinilit siyang lumaban sa isang kalaban na 3 beses ang laki ng kanyang timbang. Sa kabila ng kawalan, pinatay ni Odiseo ang higante sa isang dagok lamang. Umalis siya ng bigo sa pagkakita sa kung ano ang naging hitsura ng kanyang tahanan. Ito ay pugad ng mga lasenggo at mga lasing na maharlika na nawalan na ng pakiramdam sa tungkulin. Ngunit bago siya umalis, lumitaw si Penelope at inanyayahan siyang manatili na inutusan ng kanyang matandang katulong na paglingkuran ito. Sa gabi, habang pinaliliguan ng alipin si Odiseo, nakilala nito ang peklat sa binti niya. Agad siyang tinawag sa pangalan. Si Odiseo sinunggaban ang leeg niya at sinakal hanggang mamatay. Samantala, dumanas ng paghina si Penelope sa pag-aakalang ilang araw na lamang ang natitira sa kanyang kalayaan at nauwi ito sa pagsira sa habihan. Ang mga araw ay mabilis na lumilipas. Nagbalik si Telemaco nang walang dalang anuman na nagpapatunay sa kanyang kawalan ng kakayahan sa anumang gawain. Binalan siya ni Penelope na dapat na siyang umalis o malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Antino na may formal na alok ng kasal at tila tinatanggap na ito ni Penelope. Bukod pa rito, umalis na si Telemaco sa kastilyo. Inutusan ni Antino ang kanyang mga tauhan na hulihin siya, ngunit nawala na siya at nakipagkita kay Eumeo upang humingi ng tulong para makatakas. Si Eumeo lamang ang may bangkang nasa maayos na kondisyon. Sa isang saglit, nagtama ang paningin ni Telemaco at ng kanyang ama, ngunit hindi nila nagawang makilala ang isa't isa. Sa ngayon, ang mga kaibigan ni Telemaco ay pinahirapan upang makakuha ng impormasyon. Si Eurymaco, na sumusunod sa mga utos ni Antino, ang namuno sa paghahanap gamit ang mga asong pangangaso upang mahanap ang binata.
Walang malay sa panganib na nagbabanta sa kanya, handa na sana si Telemaco na tanggapin ng walang pag-aalinlangan ng dalawang lalaking naghahanap sa kanya nang patumbahin siya ni Odiseo sa isang dagok. Hinatake siya ng mga lalaki nang makita ito at napilitan si Odiseo na patayin sila upang protektahan ang buhay ng kanyang anak. Bago pa makarating ang iba, lahat sila ay tumakas patungo sa kagubatan at tumawid sa isang talon upang iligaw ang mga aso. Pagbalik sa lungsod, natuklasan ni Antinoo na ginigiba ni Penelope ang habihan. Ang kanyang banta ay matindi. Kung hindi siya papayag na pakasalan siya, ang kanyang anak ang magbabayad gamit ang buhay nito. Kinabukasan ng umaga, tinipon ni Penelope ang lahat ng mga manliligaw at ipinahayag na hindi siya ang gagawa ng desisyon, kundi ang mga Diyos ang pipili para sa kanya. Kinuha niya ang pana ng kanyang asawa at naglagay ng 20 figura sa ibabaw ng isang bato. Dineklara niya na ang lalaking makakapasok sa 20 guwang na figura nang hindi napapatumba ang kahit isa ay siyang karapat dapat na tagapagmana ng trono. Nagsimula ang pagsubok at marami sa mga lalaki ang hindi man lang nagawang banatin ang pana, lalo na ang tumutok ng may katumpakan. Sa sorpresa ng lahat, lumitaw si Odiseo at humingi ng pahintulot sa reyna na sumubok. Pumayag si Penelope, kinuha ang pana at dahil alam ang kanyang sikreto, pinainit niya ang frame gamit ang apoy sa silid bago ikinabit ang PC ng walang kahirap-hirap, isang teknik na ang may-ari lamang ng sandata ang nakakaalam. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Odiseo ang pana at pinakawala ng palaso. Tumagos ito sa hangin at dumaan sa lahat ng mga figura nang hindi natutumba ang mga ito, patunay na siyang itinakda ng mga Diyos. Ngunit hindi sila kumbinsido. Malinaw na kahit sino pa ang piliin ni Penelope, aatakehin pa rin siya ng iba dahil iniisip nilang lahat na sila ang karapat dapat sa trono. Bago pa nila siya maatake, kinuha ni Odiseo ang lalagyan ng mga palaso at naghanda para sa labanan na nagpaputok ng mga tumpak na palaso sa puso ng kanyang mga kalaban. Sinigawan niya si Telemaco na iligtas ang kanyang ina, ngunit ang huli na sa wakas ay nagpasya ng maging kapaki-pakinabang ay nanatili upang lumabang kasama ang kanyang ama. Habang nililipol ni Odiseo ang lahat ng naroon, bitbit ang espada, sumuko si Antinoo at nakiusap ng awa sa kanyang kamahalan. Handa na sanang patawarin siya ni Penelope ngunit tumanggi si Telemaco at pinatay siya sa harap ng lahat. Matapos ubusin ang lahat ng mga traidor, hinayaan niya ang kanyang ama na bawiin ang trono habang siya ay naglalayag patungo sa dagat na nangakong babalik bilang isang lalaking karapat dapat na magmana ng kaharian kapag dumating ang tamang panahon. At dito nagtatapos ang pelikula na ito. Mag-subscribe, i-activate ang mga notification at salamat sa panonood.